Shoutout kay Luis Salon, Katsakino Dukusin, Ronald Barbosidad at sa iba pa nating mga taga-subaybay. At sa balita natin ngayon, mukhang itong Barangay Ginebra ay handang i-offer ang mga players na hinihiling talaga ng Meralco Bolts para lang makuha ang serbisyo nito si Chris Newsam. Katulad nung naibalita natin nung nakaraang araw, itong Barangay Ginebra hindi naiintayin na mag-expire yung kontrata ni Newsam bilang unrestricted free agent. Dahil ang gagawin ng Meralco nga, ite-trade ito bago mag-expire yung kontrata. At kapag napunta na yan sa ibang kupunan, magkakaroon yan ng panibagong kontrata, hindi na yan magiging free agent. Kaya ang Ginebra ngayon, handa nang mag-offer ng trade. At sa tingin nila ang Meralco ay tatanggapin naman ito dahil gusto na ng Meralco mawala sa kanila si Newsam bago mag-expire ang kontrata. Kaya sa tingin ko ngayon, kahit na ang Meralco ino-offer daw itong si Newsam sa Blackwater, NLEX at Converge, ang Ginebra handa pa rin mag-offer para dito kay Newsam. Ang sabi ng iba, baka i-offer ng Ginebra itong si Maverick Misi. Pero sa tingin ko, baka medyo malabo pa kaya yan dahil kakukuha lang nila dito kay Maverick. Baka ang i-offer ng Ginebra itong si Jeremiah Gray at si Stanley Pringle. Kung sakasakali, baka yan ang tanggapin itong Meralco Bolts. Although, baka kailangan isama pa nila itong si Bon Pesuman at si Sidney Onwubere para madagdagan yung kanilang line-up. Sa tingin ko, kung ganyan ang gagawin ng Ginebra, baka mapaisip na itong Meralco na ibigay sa kanila itong si Chris Newsam. At sa tingin ko, kung yan ay mangyayari, magkakaroon itong Ginebra ng magandang backcourt lalo. Newsam at Nisi doon sa backcourt. Plus of course, nandiyan si L.A. Tenorio at si Scottie Thompson. Ngayon si Stanley Pringle, Jeremiah Gray, kapag yan ay healthy, ang laki ng maitulong yan dito sa Meralco Bolts. Kaya masasabi natin na itong Meralco Bolts naman, titignan din kung anong i-offer naman ng Converge, NLEX at ng Blackwater na kapalit para sa serbisyo nitong si Chris Newsam. At yan nga abangan natin kung matutuloy nga ang ganitong klaseng transaksyon. Ito nga bang si Poy Eram ay babalik na dito sa NLEX Road Warriors? Sa ngayon maraming excited dahil nagkaroon daw ng triple tower itong TNT, si Brandon Rosser, Poy Eram at Kelly Williams. Pero sa tingin ng karamihan baka hindi magtagal dyan si Poy Eram at eventually i-trade yan dito sa NLEX Road Warriors. Sa ngayon kasi ang center ng NLEX ay itong si Joseph Taha. At sa tingin ng karamihan, baka hindi naman magtagal yan at eventually maging trade asset din. At sa ngayon, masasabi din naman natin na baka ito si Poy Eram kapag gumaling na ay mapunta dyan sa Road Warriors dahil usually itong mga teams katulad ng TNT, San Miguel, Ginebra, pag playoffs talagang umiiksi rotation. At malamang ang gamitin ni Chot Reyes dyan talaga ito si Brandon Rosser at Kelly Williams. At syempre kapag may import sila, lalong mawawala ng playing time yung ibang big men. Kaya sa tingin ng mga insiders, mukhang itong si Poy Eram talagang babalik yan dito sa NLEX Road Warriors. Ngayon kung sakasakali, depende pa rin yan kung gaano katagal yung recovery period nitong si Eram. Kung siya ay makarecover agad, sa tingin ko matitrade yan sa NLEX. Ang tanong na lamang ay kung sino kapalit. Siyempre dadaan ulit ang trade na to dito sa Blackwater Bossing. At malay natin baka sa Meralco Bolts mapunta at itong si Almasa naman dito sa NLEX. Ang maliwanag dito, magkakaroon ng balasahan itong lineup ng MVP group at itong kay Brandon Rosser, umpisa pa lamang yan ng mga trades ng big men dito sa MVP teams. Kaya abangan natin kung paano pagbabago mangyayari dito sa NLEX Road Warriors, sa TNT at pati na dito sa Meralco Bolts. Kapag nagkataon, masasabi natin na itong TNT Tropang Giga ay ibibigay itong si Poy Eram dito sa NLEX para naman masabi na hindi nila sinosolo lahat ng mga big men at magagaling na players. At itong NLEX ay hindi lang nila ginagawang gatasan ng mga top players katulad ng ginagawa ng SMC sa Terra Firma.